8 universidad na pinagkaisa ng misyon at pangarap. Ang ibahagi ang kausayan sa academics at sports. Ako si Gretchen Ho. At ako naman si Robby Domingo. Ito ang University Town Season 2. Nagbabalik ang University Town sa home turf ng UP Fighting Maroons at sobrang swerte natin dahil isa ito sa top universities all over the world at ang bawat sulok ng university na to ay punong-puno ng iba't ibang success and inspiring stories. Ganda. Katulad ito? Katulad ko. Ito, sa Ay, mo. yan ba? Sorry. Ayan, ganda nga, no? God. Babae na oblation, no? Paano? Wow. Diba? Sexy. Pwede na. Mas sexy kung ginawa ko. Sige nga. Pero paharap. Kaya naman, excited na ako magbalik tanaw at madiskubre ang mga kwento ng tinaguriang isko at iska ng bayan. Yes. Ano, tara, ikot tayo? Tara. Kaya mong migot? Oo, tara. Okay. Huwag pa ikot-ikot, ha? Oh, I love it! Sakit! Taong 1949 nang opisyal itatag bilang flagship campus ang UP Diliman, ang kinikilalang premier state university ng Pilipinas. At alam mo ba, Gretch, noong June 2017, tumaas ang ranking ito sa World University List. Ngayon, ang UP nasa top 367 na sa buong mundo. Ang galing. At patuloy sila namumuno sa larangan ng edukasyon bilang Center of Excellence with over 26 colleges para sa kanilang halos 30,000 na estudyante sa loob ng campus. Yan ang matindi. At para mas malaman natin ang history ng one and only state and national university, makasama natin ang UP Chancellor, si Doc Michael Lim Tan. Hi, sir! Hi! Dr. Michael. Hello. Mohawk. So this is the Chancellor known as Yeah. Chancey Mike. Right. Chancey To the Mike. students. Chancey po. Yeah. Oo. At tawag po talaga kayo Chancey dito? Yeah. Walang galang, no? Pero I love it. But I love it, totally. They were the ones who started eh. Chancey talaga. Ako, Doc, I'm a big fan of your whole work. Thank you, thank you. Itong peak po kasi, 67 years na and counting. 67, 68? Well, UP is 100. 100 na. 1908, so we're 109. Oh! Yung 68 is UP Diliman. UP Diliman. UP Right. Diliman pa lang. Oo. Pero throughout the whole years, ano po yung masabi ng development ng UP? Akong dami, no? Dagdag ng mga courses, upwards meaning going to PhDs, and then we've also nag-develop din ng mga courses na hindi mo makita sa ibang universities. Like UP lang ang may geography, which is they do the GPS and the apps and all that. Kami lang ang may molecular biology. We're also looking into things like a possible 6-year law school program. Wow, so that will bilis. cut down. BS ka tuloy-tuloy na sa Med sa po, law, may ganun din ba? Sa Med, may intermed kami na 7 years. Yes. No? Kapalay ako yung dati. Oo. Di ba? Di ako masa. Mahirap. So, we'd like to think na pioneers na. No? Sports science, of course, is we're very, very proud of sports science. Well, definitely, that's Mga why... PT po namin galing sa UP. That's why Oo. top Yeah. 367 ang UP ngayon sa buong mundo. Congratulations po. Thank you. And number 1 in the Philippines. Number 1 in the Ayun. Philippines. Oo. Pag sinabi pong isko, iska, talaga mataas ang tingin namin doon sa lahat ng mga estudyante ng UP. Oo. Ano po ba yung mga qualities ng mga UP students? Pag sinabing isko or iska, automatic, ano bang papasok? Kaagad pagmamalasakit. Compassion. Number 1 po yun. Yes, I would like to think. No, siyempre, hindi naman lahat, pero yan ang yung sabihin pinipilit, pero we try to instill that quality, no? Kasi lagi kong sinasabi, para saan ang talino kung wala kayong puso? Right? Wow. Sa lahat po ng Oo. bagay. Yes. Wow. Sa bagay. Pwede rin bang
isa sa mga quality ng mga iska pagiging palaban. Kasi ang Also, nakita natin no, pagdating sa Mm-mm. mga national issues, kayo yung namumuno. Yeah. At Ini-encourage niyo po ba yung gano'n? yes, kasi kasama din sa pagmamalasakit kung may nakita silang problema, talagang tatanggol sila, no? And then palaban. No? Kumbaga may Minsan, aksyon. Hindi may lang, aksyon. Hindi lang yung... Hindi lang puro aral, Yeah. hindi lang sa silid-aralan, Right. kundi talaga lumalabas. Oo. Oo, tama. At hindi lang puro sigaw din. Okay, so sir, bukod sa pagmamalasakit tsaka sa pagiging palaban ng mga iska, ano po sa tingin ninyo nagsiset apart sa UP mula sa mga ibang kolehiyo, sa mga ibang universidad? Nagbibigay kami ng halaga, hindi lang para sa kaisipan, the mind, kung sa English, kundi sa katawan, no, in the sense na kahit matalino ka, if you are in an unhealthy body, apektado din yung ano mo dito. No? So, ayaw na namin yung paghiwalay ng nerds and jocks. No? So, ang punto lang dito sa UP, we want to develop both mind and body. No? Kaya maraming mga programa, hindi lang varsity, just for physical fitness. Ngayon, iba na po yung panahon. Siya si Mike. Yung mga iska, syempre, with the onset of social media, dami ng pananaw, Yeah. iba na po yung henerasyon ngayon. Pero sigurado, masabi ko na proud po kayo sa kanila. Yes. Bakit po? Kasi nga kahit nagbabagong panahon, dala-dala pa rin nila ang mga prinsipyo ng UP na hindi ka lang isko at iska na in the sense na kayo ay scholar ng bayan, kundi binabalik din yan. No? Ang varsity teams namin, biglang umunlad ulit dahil sa suporta ng Nowhere to Go But Up. Yung term ngayon daw, Nowhere to Go But UP. We're very, very proud of them. Lagi kong sinasabi, ang tagumpay ng UP ay tagumpay ng bayan. Maraming salamat po, Doc. Thank you. Oo, UP fight tayo. Yes, All the way. UP fight. Maraming salamat. Okay. Pag sinabing UP Fighting Maroon, dala niya ang tapang mula sa kanyang unang pagtapak dito sa campus hanggang sa kanyang pipiliing career. At isa sa mga nakilala naming certified palaban at may angking tapang ay galing dito sa UP College of Law. Diba? Sa katunayan, sumusunod siya sa yapak ng mga leading figures sa political history ng ating bansa. Kilalanin natin siya. Kung may katwiran, paglaban mo. May katwiran ka ba? Meron, malaki. Oh. Tara laban mo? Oo, binaglaban ko. Tara na. Okay, kasama natin ngayon ang future lawyer ng ating bansa at ng buong mundo, si Miss Carla Patrice Fueco. Thank you so much, Carla. Hello. Thank you. Maraming salamat sa oras mo. What sets law apart from other undergrad studies is you have to read every day. Yeah. Pero what sets this law school apart from the other law schools? Yung fact na we are taught, we go to school every day knowing that what we do after is meant to serve the people. So, di ba, pinapaaral kami sa buwis ng mamamayang Pilipino. So, karapat-dapat lang na we give back to and serve this country. Pagdating naman Boboto kita. sa iba, Salamat. no? Kaya na po po. Boto ko po siya. Speaking of yung mga politicians natin in the country, marami sa kanila galing dito sa UP Law. Ano yung pakiramdam na sumusunod ka sa yapak nila? I'll be frank, Yes. I'll be honest here. This college has produced heroes and also produced problems of this nation. Both. Okay, may balance. My balance. So as a law student, I see learning the law as a tool to do good and to do bad. Will I be part of the problem Okay. or will I be part of the solution? So, Ano bang pangarap mo, no? Kasi maraming field na pwedeng pasukan ng mga lawyer, eh. Ikaw ba? Ano bang pangarap? ako kasi I don't plan life. I let life happen. Ayun! Ang ganda nun, ha? Nice, Ang ganda naman, ang ganda. I don't want to close my doors to Don't any- close doors. Yeah, Nice. yeah. So rather, let's just see where life will take me. But I'm sure that it's towards public service. Kailangan mahabang pasensya mo, no? Kailangan gusto mo talaga. Oh. Okay. So I was actually, because before this interview, I was talking to an incoming freshman and I said, it's gonna be hard. The first 2 years, they're gonna be hard. But if you know your whys, the how is gonna be easy. Gaano ba kasarap or gaano ka ba ka-proud na maging isko or iska?
I'm proud that, you know, I go to school, I study hard, I don't waste the money of the taxpayers. I don't skip class, I don't cut class. So I think that is a reflection of how proud I am to be studying here. Ang galing, no? I mean, meron siyang sense of responsibility na alam niya, aware siya na yung nagpapaaral sa kanya, yung bayan. At kailangan niyang manilbihan, magbigay sa bayan. And humility as well. Ang sarap. Kahit na you have all the power, syempre, ibabalik mo yan sa bayan. Yan siguro ang dahilan kaya maraming bayani na nagaling dito kasi nakaka-inspire yung kwento ninyo. As a lawyer and judge, ito alam ko kailangan ng reasons. Okay. Pero sa tingin mo, sa amin dalawa, sino bang may kasalanan? Walang may kasalanan. Pero sa tingin ko, tayo lahat dito ay pwedeng maging parte ng solusyon. Yun! Para sa atin bukas. Ang galing. Galing-galing mo. Alis na ako. Nakilala namin ang BS Molecular Biology and Biotechnology student na nag-stand out sa batch 2017 bilang summa cum laude at valedictorian. Siya si Arman Ali Godsina, na pinalaki na may angking tatag at tapang ng kanyang ina na tubong Marawi. Hi! Hi. Hello, kamusta ka dyan? Dream come true? Nako, kinilig naman ako. Ay, sorry. Anyway, Arman, kamusta ka dyan sa Taiwan? Everything is going great here. Yung internship ko dito sa Institute of Molecular Biology in Academia Sinica is going great. I've been learning so many new things. So, Arman, you graduated last June 25. Have you been back home? I mean, nabisita mo na ba yung pamilya mo pagkatapos nun? Most of my immediate relatives actually live here in Metro Manila. But, you know, I come from the Ali clan and we number by the thousands, the hundreds and the thousands. And definitely, I have relatives that live in Marawi, and I hope that the crisis will end. Definitely, the crisis has damaged the lives of people there. Their livelihoods, their homes have been taken away from them. And it will really take a lot of fixing to regain back what they lost. Lumaki sa Marawi ang ina ni Arman at dahil sa hirap ng buhay, piniling makipagsapalaran bilang OFW sa Saudi. Nakilala na niya dito sa Pilipinas ang ama ni Arman na mula naman sa Iran. Namulat nila ang anak sa pangangailangan ng sipag at tiyaga para magtagumpay. So my parents, they grew up in Harston and nagkita po sila, and in that way, my parents, I guess, didn't raise me up to be spoiled. And lagi nila nasabi sa akin na life could be hard, but if you're determined and be humble, things could also work out well for you. Which is why they also wanted me to get the best opportunities possible, the best education possible, which they didn't get when they were growing up. Yung feat na nagawa mo, summa cum laude, in one of the toughest courses in UP, Molecular Biology and Biotechnology. Sobrang hirap noon, by the way, and foreign to most of us. Paano mo na-achieve yung gano'n? Lalo na itong mga huling buwan bago ka nag-graduate na ito, nagkaroon nga ng kaguluhan dun sa area ninyo. At the time that the Marawi crisis began, it's actually just 1 or 2 weeks left before the end of my final requirement, which is my thesis defense. So I guess during that time, everyone in MBB, my batchmates, were all stressed. We were preparing for thesis defense. Yes, I felt sad for what was going on in Marawi, but of course, I had to focus on my academics during this 1 or 2 week period. But overall, I guess during my 4 years in college, I had many people who surrounded me, who I were the main reason what and how I was able to graduate as summa cum laude. Firstly, I had my parents. They both worked hard to provide everything I needed. All I needed to do was just to study well. And for me, di ba, kung di ko pagagalingan sa pag-aaral ko, parang nakakaya naman kasi binigay na nila sa akin lahat ng kailangan ko, and my way of paying them back. Secondly, I had my sister. Every day, lagi niya ako pinapayuhan, lagi niya sabihan na, Arman, you can do it. Even if there were times I really felt that I'm not fit for this, and I failed many exams so well, she was there. She was always motivating, telling me I can do it. And you have a person like that every day in your life. Bilang isang proud na scholar ng bayan, buong pusong hinaharap ni Arman ang hamon na maibalik
ang bunga ng kanyang edukasyon sa kapwa Pilipino. We, the recent graduates of Asia University, should not forget to look back to the Philippines. I want to also do the same for my fellow people, especially the people who are in harsh conditions. I want to open science for them, and hopefully, God wills, I open some kind of lab and in the Philippines wherein people would also learn science. Okay, maraming salamat. Thank you, super. Thank you din. Make us proud. Susunod na yan, dito lang sa University Town Season 2. Ang ganda ng kanta. Magaling ka pala magpiano, no? Ngayon mo na napansin? Pwede may career yan. Ah, talaga? Dati napansin mo? Galing mo pala magpiano, no? Hindi tayo ngayon sa College of Music, kung saan, syempre, dito nagsimula ang unang bahagi ng buhay kolehiyo ng ilan sa paborito nating musicians all over the world na hanggang ngayon, hinahangaan pa natin. Dito nga nahasa ang mga legendary composers katulad ni Ryan Cayabyab, Okay. ang mga musikero na katulad ni Dong Abay, at ang aking paborito at idolo, si Ebe Dancel. Ako, favorite ko naman, Ellie Buendia. Alamin natin kung paano hinubog ng UP Diliman ng isa sa mga icons ng Philippine rock. Tuloy mo na. Dear Charo, everyday stuff like going to the bathroom and falling in love at the same time. Isa sa may pinakatumatak na pangalan sa OPM ang award-winning singer-songwriter na si Ellie Buendia. Ngunit bago pa man siya nakilala bilang frontman ng legendary band na Eraserheads, siya'y naging isang mass comm student sa UP Diliman noong taong 1987. I was in college na sa UP. Bale, uso yung mga banda noon, tapos nagkataon na pala kami ng trip na music. So, yun, nag-form kami ng band. I was taking up film in mass comm, and I figured film was parang another medium I could express myself in. And for me, it was sort of a viable career. I was badly mistaken. Sa loob ng campus, napalapit si Ellie sa mundo ng mga musikero. The campus was pretty much filled with artists. I hung around musicians all the time. Katabi lang ng mass comm yung College of Music, and then I had fine arts friends, and there was always something going on there, of course. And then, yeah, it was a very tight-knit community. It was like a playground for artists, basically, and whatever you wanted to excel at, pwede mo nang i-express dun sa campus mismo. Ang kalayaang ito ang nagsilbi ding inspirasyon ni Ellie sa kanyang mga awiting tumatak sa puso ng milyong-milyong Pilipino. I think UP as a whole is parang yun nga, more forward-thinking in their curriculum. And I guess it's just a melting pot basically for people from all walks of life.
give it up for this rockin' band, Pupil! Well, everything I've learned in life and in dealing with, life, I think I learned from UP. And it's basically a good training ground in dealing with people and, just trying to navigate life in general. At sa mundo naman ng politika, may isang UP alumna na sanay na tayong makita ang tapang sa Senado. Pero noong kolehiyo pa lamang siya, nagpamalas na rin ng pagkaastig sa UAAP volleyball court. Kabilang si Deputy Speaker Pia Cayetano sa UP Lady Maroons Batch 1982 nang masungkit ang ika-8 championship ng UAAP Women's Volleyball. 15 years old lang si Pia nang tumuntong sa University of the Philippines at pinili ang kursong economics. Well, when I entered UP, I was actually only 15 years old. So, and of course UP on. So I was a bit scared about coping with the academic requirements. So what I just put in my mind was to give my best. And then it turned out after my first sem, nagulat din ako kasi my grade average, actually I think it was one of the highest my very first sem. So doon ko na-realize na, yun pala yun, no? You give it your all and normally, it's good enough. Mahilig si Pia sa sports. MVP siya sa volleyball noong high school, kaya buo ang loob niya noon na mag-try out para sa UP Varsity. Pero nagulat si Pia sa tindi ng training. I almost died on the first day of training. It was so hard. I never thought na ganun pala yun. Tried it na, masakit talaga, mahirap talaga eh. Ang bilis nila tumakbo, ang layo ng tinakbo nila, warm up pa lang yun. Nag-uumpisa pa lang yung training. It's 3 hours yung training. So yeah, it was the best decision of my life. And true enough, it was hard. It was a difficult 1 to 2 months. And then I kind of slowly adjusted. But because I was in, I felt like I had to prove myself. Hinarap ni Pia ang buhay student-athlete sa loob ng 4 na taon. Aral sa umaga, training sa hapon, at aral ulit sa gabi. Pagdating ng 3rd year, team captain na siya ng UP volleyball team at nagtapos ng cum laude sa kursong economics. You carry the UP colors. You cannot act like wala kang pakialam. You always have to act as a responsible student-athlete because other people are looking at you. Pagka-graduate, nagpunta si Pia sa Amerika. Sinubukan niyang tuparin ang pangarap na maging isang doktor. I actually wanted to explore pre-med. So I actually went to the States and I got accepted in Columbia University and I actually took chemistry. But I hated it and I think it hated me also. I was really struggling. Siguro hindi ko linya yon. That's when my dad was asking me, what's my plan? Bumalik si Cayetano sa UP at nag-aral ng abogasya. Nagtapos siya na pang-7 sa klase na may academic distinction noong 1991. Won't you achieve both goals better if you have a unitary system with a higher tax rate altogether? Sa ngayon, Deputy Speaker si Pia sa House of Representatives. Naging senador muna taong 2004, ang pinakabatang senador sa Pilipinas sa edad na 38. Para kay Pia, ang UP Fighting Spirit ang naging tanglaw para marating niya ang estado sa buhay ngayon. A lot of who I am today is defined by my years in UP. I never hesitate to say that the things I learned in UP, inside the classroom and outside the classroom, has really defined me and influences me, helps me make the decisions that I make today. Ngayon, 2 sa mga anak ni Pia, student-athlete na rin sa UP. Ipinapasa niya ngayon ang mga gabay at pangaral na tinanggap niya mula sa kanyang mga magulang. Never take for granted that your education is free. So, every time na magbulakbol ka, every time na mag-cutting classes ka, every time na hindi mo gawin ang assignment mo, tandaan mo, ang nagbabayad ng education mo, Pilipinas. So, value it. Every day, remember that.
Gaya ni Pia, nananalaytay din sa PBA legend na si Coach Ronnie Magsanok ang UP fighting spirit. Buhay na buhay pa rin kay Coach Ronnie ang bittersweet memories sa UP. Sa UP, agaw buhay, araw-araw, masyadong mahirap. Sa UP, parang stand-alone ka eh. So, it was more of trying to excel and be the best student possible. Na, nung una talaga, parang hindi ko kaya. But eventually, siguro as time went on, nasapinan na rin ng paglalaro, nag-aaral, so I was able to adjust eventually. Pinangarap ni Coach Ronnie na maging doktor. Mula high school sa San Beda, lumipat siya sa UP sa kursong physical therapy. Hirap sa buhay sila noon at naging ticket niya ang husay sa basketball para makakuha ng scholarship sa universidad. Kailangan kong maglaro para makapag-aral. Naalala ko, para makuha mo yung pambayad mo sa tuition fee, I had to fall in line for a long, long time dahil maraming nakapila dun sa opisina niya, nakapila ako sa ilalim ng araw. Dahil lumaki bilang student-athlete, tansyado na ng binatang Ronnie ang time management pagdating sa practice sa basketball at academics. Pero sinubok ng UP ang kanyang galing at determinasyon. It was really hard dahil ang hirap mag-aral, ang hirap kumuha ng subjects, ang hirap makisuyo sa mga teachers ng special exams, saka ang hirap manalo. So kung ano yung sunod-sunod na panalo namin sa San Beda nung grade school at high school ako, yun naman yung parang napakailap sa UP at that time. Doble ang hinarap niyang pressure. Habang nagpupursige na maging doktor, naging hamon din sa kanya ang iuwi sa universidad ang kampyonato. Uhaw na uhaw noon ang UP sa championship. The schools who built dynasties then were FEU, of course UST, and then UE. So yan yung mga powerhouse teams dati. We were boys among men initially. It took a while for us to be competitive, pero the difference maker, no doubt, was Ben. Pagdating ng 1986, umikot na ang bola pabor sa UP. Lumakas ang mga rookie. Na-recruit na rin si Benji Paras. Matapos ang 48 taon, nakuha ng UP ang matamis na unang championship. And good things come to those who wait. 1, 2, nothing is easy in life. And 3, if you really want to survive, talagang kailangan maghirap ka. Matapos makuha ang kampyonato, kinuha sila para maglaro sa national team. Nagpaalam na rin siya sa pangarap na maging doktor. Nag-shift sa kursong philosophy at sinikap na tapusin ang pag-aaral bilang pangako sa kanyang mga magulang. I'm still proud of the fact that I survived the UP jungle, which I always like to look at nung dati. So, kaya nyo yan. You're in a good school, best situation to get one step closer to your dream. So, it's a matter of believing in yourself and, of course, working extremely hard. Kinilalang pinakamagaling na point guard sa kasaysayan ng PBA si Ronnie. Hinirang na isa sa 25 greatest players of all time ng PBA. Yung Ateneo Connection, mga manlalarong inaasahan ng Perla Spikers. Malayo na nga ang narating ni Coach Ronnie, pero mananatili sa kanyang puso ang mga naituro sa kanya ng UP. Just put one foot forward, take the next step dahil hindi naman lahat bagyo sa buhay. So, when I look back years after, I said, thankful ako na doon din ako napunta because it trained me to be a tougher and hopefully a better person. Huwag nyo lang susukuan yung mga bagay na gusto nyong gawin sa buhay. Huwag nyong i-give up kung ano yung mga pangarap na gusto nyong gawin. You have to trust the Lord. Kasi ako, I consider everything, the moment I step in UP, up until now, everything is a blessing to me. Susunod na yan, ito lang sa University Town Season 2. Isa sa mga nagmarsya at nagmarka sa batch 2017 ay ang Aita graduate ng University of the Philippines. Alamin ang kwento ng isang 27-year-old native mula sa Aita community ng Porac, Pampanga na pinatunayan ng sarili bilang tunay na ehemplo ng isang scholar ng bayan. Kamakailan lang, nag-viral sa social media ang mga video at larawan ng graduation ceremony sa UP Manila.
naging makasaysayan ang naging pag-akyat sa entablado ng isang estudyanteng nakabahag para tanggapin ang kanyang diploma. Panganay sa 7 magkakapatid si Norman. Nang makapagtapos ng high school noong 2004, sumabak na siya sa iba't ibang trabaho. Taong 2011 na makapasok si Norman sa UP Manila. Ngunit hindi niya pinili ang kanyang kurso. Hindi ko siya pinili in the first place. Nung time na nag-transfer ako, yun yung open na program for transferees. So, yun. When I had my interview during the transfer period, in-interview nila ako what makes, bakit nila ako tatanggapin sa UP. And then yun, fortunately, na-answer ko naman ng maayos. Tapos yun, next thing I know, nag-enroll na ako sa Behavioral Sciences. At na makapasok sa UP Manila noong 2011, sinulit ni Norman ang bawat oportunidad. For me kasi, what is important the most is yung learning. No? Within the whole 5 years, straight yun. Pati summer classes, pinasukan ko lahat. I value quality learning. So sabi ko, andito na rin lang ako. Tapos syempre, I'm not paying that much. So, scholar ng bayan, 62.50 lang yung binabayaran ko. So why not sulitin mo na lahat, di ba? Since yung course ko kasi mostly community-based and at the same time research-based siya. So we conduct research sa mga communities, especially sa Aita community sa Botolan. Which I think parang naging parang community ko na rin. Kasi part din naman yun is parang mga relatives ko rin doon. So aside from that, hindi lang sa Zambales, marami ding lugar na kami na pinupuntahan. Mas naging makabuluhan din para kay Norman ang kanyang buhay kolehiyo. Lalo na't karamay niya ang mga itinuturing na kapatid na kapareho ng prinsipyo sa buhay. Nung nakasali na ako, pinatunayan naman ng UP Alpha Sigma Fraternity na kung ano yung gusto mo at kung ano yung sa tingin mo na makakatulong para sa bayan. Andun kami sa likod mo lagi. Hanggang sa mapatunayan nila yon nung nag-conduct ako ng sarili kong exhibit sa school. Aside from the fraternity, nag-invite din ako ng ibang academic organizations. Pero nung andun na, during the exhibit, setup at lahat-lahat, yung mga inimbita ko, biglang wala. Nag-stand out lang yung fraternity hanggang ma-setup ko yung exhibit, hanggang sa binabantayan ko siya araw-araw, hanggang sa matapos. Norman, Brad, first of all, congratulations, now graduate ka na. Alam ko naman, patagal mo ng pangarap ko na makagraduate ka ng UP. First and foremost, congratulations dahil sa wakas, meron nang magre-represent sa community nyo sa Pampanga. Sabi ko lang, in all endeavors, the mark of excellence, Brad. So, kahit saan ka pumunta, nandito kami. Anytime kailangan mo ng tulong, nandito naman kami. Salamat, Brad. Andito tayo ngayon sa Office of Student Affairs, kung saan dito ako tumambay, nagtrabaho, sa loob ng 5 taon at 1 semestre. So, papasok tayo at papakilala ko sila sa inyo. At yung mga tumayong ate at kuya ko sa universidad. Tara! Ayun. Naging malaking bahagi naman ng kanyang buhay kolehiyo ang pagiging student assistant. Taos-puso rin ang pasasalamat ni Norman sa universidad na nakasama niya sa loob ng 5 taon. Nag-apply ako for student assistant for almost 2.5 years din yun sa Office of Student Affairs. To which, sina Kuya Renz, Maraan sa Office of Student Affairs, sila yung parang mga naging kuya ko. Tapos pati yung OSA family, tinuring na rin nila ako na parang anak-anakan nila doon. Very welcoming ang UP. UP will provide opportunities. Now, it's just on the student kung paano mo i-grab at kung paano mo i-handle lahat ng opportunities na ibibigay niya sa'yo. Hindi lang kasi yung Aita community ngayon yung tumitingala sa akin or yung na-inspire sa akin. Meron din actually bata nag-message sa akin sa Facebook. This is elementary grade student and he's actually from Davao and na kailangan talaga niya mag-effort na makaka-connect sa akin and to say his yung congratulatory niya. So ako na-challenge patuloy ako na i-challenge pa yung sarili ko and at the same time na mag-inspire pa rin ng ibang tao.
Nais din ni Norman na bumalik sa pag-aaral para sa kanyang komunidad. Always give back to the community. Hindi porke tapos ka na, gagawin mo na yung gusto mo dahil okay na. You still have to think yung mga tao na nagpaaral sa'yo, especially to those people who's paying their right taxes. We owe to them a lot. And at the same time, we have to give back to those in need naman. Doon sa mga tao, hindi kayang punan yung mga pangangailangan nila. Not necessarily of financial, but if you can help to the very least na kaya mong gawin, do it. Bili daw kayo, lollipop! Napalayuman sa kanyang kinalakihang tahanan, laging nasa puso ni Norman ang kanyang pamilya. Noong estudyante pa lang daw siya, madalas siyang umuuwi sa payapa at simple na lang bahay sa Porac, Pampanga. Since ako kasi sa ibang lugar ako lumaki, most of the time yung oras ko doon, wala masyadong dynamics as yung kwentuhan, gano'n, pero nagkakaintindihan naman kami. And we do support each other kung ano man yung mga bagay na gusto namin gawin sa buhay. Ito yung brother ko, pangatlo, si Moises. Ito naman yung tsuhin ko, si Eric. Tapos yung kapatid kong pangapat, si Enoch. Usually, yung pastime namin pag ganito magkakape, 5 times a day, agahan, merienda, tanghalian, hapunan, kape ulit. Tapos pag wala kaming magawa minsan, pag gusto naming humigop or kumain ng karne, it's either maglechon kami or magkatay kami ng mga ng baboy. Since may mga alaga naman kami sa bundok, yun. Pag umuwi ako, yan, dito ako mag-aaral, ganun. Pero yun nga, since hindi mo naman kasi lahat, kailangan mo rin naman ng maayos na lugar. So yun. Minsan, kailangan pang bumalik talaga ng Manila. Yung tubig namin, galing lang dyan sa harap, sa water tank. Meron naman, malinis naman yun. Tapos dito na rin kumuha kami ng inumin. Bali, ito yung bahay. Actually, isang kwarto lang talaga siya. Kwarto siya ni Mama Papa. Tapos, ito lang yung pinaka-area ko. Pero sama-sama na lahat dyan. Natutulog na lahat dyan. So, walang numbers talaga kung sino pwede magstay dito. As long as may tao, yan, natutulog lang kami sa lahat dito. Tapos, ito naman, yan, yung dun sa baba. Dyan yung taniman namin ng mga gulay. Yan, nag-aalaga na rin kami ng baboy. Tapos, mga pato, manok, yan lahat. Si Kuya po, pag umuwi po siya, galing po sa Manila, pag wala po siyang klase, umuwi po siya dito. Palagi po niya akong niyaya na gusto niyang pumasal sa palagi po namin pinupuntahan. Kung minsan po sa tanim po namin sa bukid. At balak din niyang ipagpatuloy ang kanyang hilig sa photography. When it comes to photography, I started, may pinahiram sa papa ko na 3.2 megapixel na camera. Yung AA battery pa yung gamit. I started shooting yun pa, nung time na yun. Tapos, when I had my camera, DSLR, parang binili ko siya parang birthday gift sa sarili ko. Tapos yun, nag-start na ako to shoot hanggang sa tuloy-tuloy na yun hanggang ngayon. Ang focus ko mostly is culture, tapos mostly on environment, but I do really like taking pictures of small insects. I like flowers. I really like to take photos. Sa paglisan ni Norman sa UP Manila, baon niya ang puso ng tunay na isko. Excellence, lahat sa lahat ng bagay na gagawin mo, kailangan andun lagi yung tatak UP. Hindi ka basta-basta gumagawa ng isang bagay na parang okay na to, hindi. Kailangan lagi may excellence sa ginagawa mo. Huwag nyo lang susukuan yung mga bagay na gusto nyong gawin sa buhay. Huwag nyong i-give up kung ano yung mga pangarap na gusto nyong gawin. You have to trust the Lord. Kasi ako, I consider everything, the moment I step in UP, up until now, everything is a blessing to me. I can see na gutom pa din ko. Yun talaga yung athletic goal namin ngayon na to be champions. Susunod na yan, ito lang sa University Town Season 2.
matagal na pagtitiis at paghihintay. Ang bunga ay matamis na tagumpay. Yan ang tema ng Storybook season ng UP Women's Swimming at Badminton teams. Mula sa pagtupad ng pangakong kampyonato after 14 years sa loob ng badminton court at ang comeback queens ng swimming. Kaya naman alamin natin ang kwento ng tagumpay ng dalawang kupunan na nagbigay karangalan sa kanilang universidad. Swag! Ang University of the Philippines ay hindi lamang tahanan ng mga matatapang at matatalinong scholar ng bayan, kundi kanlungan din ng mga dekalibreng mga atleta. At matapos ang 2 taon, na ibalik ng UP Women's Swimming Team ang kampyonato sa State U. Ayon sa kanilang team captain na si Joy Rogers, memorable ang naging run ng UP sa nakaraang UAAP season. Nakakataba ng puso. Kasi parang may na-fulfill kami. Dahil yun nga, ang tagal na wala. Tapos sobrang sarap sa feeling kasi sama-sama naming nakuha yun. Tapos ang tagal namin siyang ginusto, kaya sobrang sarap talaga sa feeling. Sa team captain noon, gusto ko kasi mag-lead by example nung time ko. So parang tuwing training, ako yung nag-start, ako yung nag-aaya. Tsaka pag nakikita ko silang nawawala ng gana, tinatry ko na lang rin i-push. May 15 titles na ang universidad sa women's division. Kasama pa sa bragging rights ng UP ang former Pinay Olympian for swimming na si Jenny Guerrero at ang 2015 SEA Games gold medalist for triathlon na si Claire Adorna. At naging saksi sa pagsisikap tungo sa bawat kampyonato ang kanilang swimming pool. Yung pool namin, it's the pool na yung head coach namin ngayon. Dito rin siya nag-swim nung college pa siya. And even our alumni, yung mom ng teammate ko, dito din siya nag-swim nung college pa siya. So it's like second, third gen na. It doesn't really matter na it's not as nice as the other schools. Kasi it's still a pool. Parang we can swim in a pool, okay na yun. Kwento ni Pri, isa sa mga miyembro ng UP Swim Squad, bukod sa mahirap na training, hinarap din ng buong koponan ang pressure bago muling makuha ang championship. Medyo na-pressure lang kami. May times na parang we doubt ourselves kasi parang 2 years nga yung drought. So, talagang mapapaisip kami na how can we do this? How can we make the comeback? Ganun. Sa mga unang 3 araw ng kompetisyon ng UAAP swimming, hindi maungusan ng UP ang kanilang arch rival na Ateneo. UP fight on 3! 1, 2, 3! UP fight! Pero pagdating sa huling araw ng tournament, dito na humataw ang Lady Maroons. At naging puhunan nila ang mga breaststroke events. Yung last day, yun yung talagang naggaganunan kami nung yung Ateneo nung time na yun kasi talagang dikit na dikit yung laban. Pero eventually, nung start na nung breaststroke yung event namin, yun yung tumaas yung points namin kasi nga 3 kaming UP nun. Then sumunod nun, 2-fly, 200-meter butterfly, golden UP nun. Then susunod nun, 50 free, nag-golden UP nun. So tuloy-tuloy na talaga yung UP. So yun yung nagtaas ng points talaga namin. Sobrang nakaka-proud talaga kasi everyone was congratulating us. The UP community was very proud of us na nakita namin. Tapos parang we wanted to give back kasi sa alumni namin. So we really made them proud nung time na yun. At pagkatapos ng kanilang comeback win, no time to relax. Ngayon, mas inspirado ang buong UP Varsity Swim Team na pag-igihin pa sa training upang madepensahan ang kanilang titulo sa susunod na season. Nakaka-proud kasi hindi rin lahat nakakapasok ng UP.
Tapos hindi rin lahat nakakalangoy for UP. So, ayun, nakaka-proud na rin kasi nare-represent ko yung team. Tapos may support rin sila sa akin. Sobrang pinaghirapan namin talaga yung championship sa training. As in, morning, afternoon, 5:30 ng umaga, tapos 5:30 ulit sa hapon. The UP swimming team for me is my family in UP. Defending the championship, it's not about thinking about like the championship. I think we have to like focus on the little things. Parang paano mag-improve ng starts, paano mag-improve ng turns. It's like the little things going to the championship. At mula sa comeback queens ng UAAP Swimming, binisita din namin ang mga iska na kilala bilang queens of the badminton court. Tatlong taon ng sunod-sunod na nasungkit ng UP Women's Badminton Team ang kampyonato. UP has the most number of championships sa UAAP Women's Badminton. A total of 9 under their belt. At lahat ng ito, nagsisimula sa matinding training. Para sa former team captain at veteran ng grupo na si Elisha Ongquanco, espesyal ang bawat championship. Feeling ko po, every championship na nakukuha namin, iba pa rin yung kilig. Kasi parang, nung second year ako, syempre, iba yung struggle namin. Katulad ng, syempre, nag-a-adjust pa rin sa college. Tapos yung third year, kailangan mo na mas grabe na yung load sa school. So, ibang struggle na naman. Tapos nung fourth year, syempre, malapit ka na gumraduate, iba rin yung struggle. And siguro yung iba lang sa ibang team sa amin is grabe yung support system na nakukuha namin from the managers, from the coaches, from my teammates, na it's not inside the court lang yung support. Nararamdaman ko na iba yung bond pag nasa UP. Well, nung first year ako, nakakuha po kami ng bronze medal. Nung second year po ako, nung marami na nagpapalaro din na pumunta sa UP, nag-champion kami. First time, second year ako, tapos third year, and yung last year nga ako. Isa sa mga naging key players ng UP sa kanilang championship run last season ay ang incoming fourth-year student na si Poca Alcala. Hindi naging madali ang lahat para kay Poca dahil kinailangan niyang maghintay ng higit 1 taon para makalaro sa UP. Nag-residency pa ako, 1 taon. Nakalaro ako last year lang. Kasi nung dapat na year na maglalaro ako, naprotesta ako. Nasa line-up ako, pero naprotesta ako, so hindi ako pwede maglaro. Siyempre, nung nalaman ko na hindi ako makakalaro, nasad din naman dahil yung preparation, lahat-lahat. Yun talaga eh, mas mahalaga yung magiging estado ng team kaysa naman yung pang sarili. So, pero di pa rin naman ako nag-lose hope kasi may next season pa naman. Malayo man sa fairy tale ang naging simula ni Poca para sa UP, nagbunga naman ang kanyang mga sakripisyo dahil siya ang itinanghal na MVP noong season 79. Nakakatuwa and talagang nakaka-proud kasi you're finally able to represent your school and buong community na represent mo na. Talagang overwhelmed ako pero at the same time, nag-enjoy naman ako. Determinadong makuha ng koponan ang elusive 4-peat title para sa UP Women's Badminton. Genuinely care for each other and sa team as a whole, sobrang may pake kami na parang whenever may someone na nale-let down or na-feel down, we always parang tinatry namin na ma-uplift yung spirit ng taong yun. Pero yung motivation namin para manalo kami is for our university na talagang bibigay namin yung best namin. Hindi namin nahayaan na mawala sa amin yung crown. I can see nagutom pa din po. Opo, talagang doon lang kami, parang yun talaga yung athletic goal namin ngayon na to be 4P champions.
Sobrang thankful lang talaga kami sa managers namin. Sila yung behind the scenes na sila try nilang gawin yung lahat para mabigay sa amin yung training na kailangan namin. Sa UP community naman, sana tuloy-tuloy lang yung pagsusupport nila sa amin. Sana lagi pa rin silang nandyan para i-support kami, emotional, and lahat. Lahat-lahat. Nagtiyaga, lumaban, at nagtagumpay. Ganyan na naging kwento ng 3-peat champions na UP Women's Badminton Team. At pangako nila sa lahat ng mga naniniwala sa kanila na muling magpapamalas ng giting at tapang sa susunod nilang mga laban. Utak at puso, yan ang mga sandata ng bawat scholar ng bayan. Honor and excellence in the service of humanity. Ito ang sentro ng Universidad ng Pilipinas. Ako po si Robbie Domingo. Ako naman si Gretchen Ho at ito ang University Town Season 2!